Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. May nagkarambola ng 3 sasakyan sa Bantay, Ilocos Sur. Chris, kamusta yung mga sakay? Connie, sugatan ang rider ng isang scooter motorcycle at ligtas naman ang sakay ng SUV at nakabanggang 18-wheeler. Sa kuha ng CCTV, magkasunod na huminto ang scooter at SUV sa National Highway sa Barangay 5. Ilang sandali lang dumating ang truck at nagdire-diretso hanggang sa mabangga ang 2 sasakyan. Nakaladkad ng ilang metro ang scooter kasama na ang rider. Ang pahinante tumalon mula sa truck para lagyan ng kalso ang gulong. Nagtamo ng mga gasgas at sugat sa katawan ang rider. Batay sa investigasyon, pumutok ang hose ng brake ng truck kaya hindi gumana ang preno. Ligtas naman ang driver ng SUV at ang pahinante at driver ng truck. Nagkaayos na ang mga sangkot sa aksidente. Sasagutin ng may-ari ng truck ang gastos sa pagpapaospital ng rider at ang danyos sa mga nasirang sasakyan. Pansamantalang ititigil muna ng Department of Agriculture ang pagbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., ipagpapatuloy ang pagbibenta ng murang bigas pagkatapos na ng eleksyon 2025. Alinsunod po yan sa naging pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kaugnay sa umiiral na ayuda ban at election spending ban. Sa parehong dahilan, naudlot din po ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa ilang piling Kadiwa store. Ayon sa isang Kadiwa store sa Maynila, nakatanggap sila ng abiso mula sa pamunuan ng Bureau of Plant Industry na hindi matutuloy ngayong araw ang rollout ng programa. Sa ngayon, makabibili roon ng 29 pesos per kilo na local na bigas at 35 pesos per kilo na imported na bigas. Iba't ibang klase po ng gulay na nasa 50 hanggang 100 pesos kada kilo at itlog na nasa 9 to hanggang 15 pesos ang kada piraso. Isang low-pressure area ang binabantayan po ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa 335 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa sa ngayon ang tsansa nitong maging bagyo. Pero magpapaulan na yan sa Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Nakapaloob po ang nasabing LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na siyang direktang nakakaapekto naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy namang umiiral ang mainit na easterly sa iba pang panig ng Luzon. Sa mga susunod na oras, uulanin ang malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Posible po ang heavy to intense rain sa maaaring magdulot ng baha at landslide. May ulan din po sa ilang panig ng Northern at Central Luzon. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa bukas at sa linggo, lalo sa Visayas at Mindanao. Uulanin din ang ilang bahagi ng Metro Manila ngayong weekend base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ngayong Biyernes, posibleng umabot sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Infanta, Quezon. 44 degrees Celsius naman sa Iba, Zambales at Tanawan, Batangas. Nasa danger level din po ang 43 at 42 degrees Celsius na posibleng heat index sa ilan pang bayan at syudad sa Luzon at Mindanao. Mananatili namang nasa extreme caution level ang posibleng heat index dito sa Metro Manila na aabot sa 41 degrees Celsius. Hulikam sa bahagi ng highway sa Cabatuan, Iloilo. Huminto saglit ang pick-up na yan sa gilid ng kalsada sa barangay Talanghawan. Kita rin po ang pagdating ng isang motorsiklo na sumalpok sa pick-up habang nag-U-turn. Tumilapon ang rider. Dinala siya sa ospital pero binawian ng buhay. Sabi ng pulisya, posibleng hindi napansin ng driver ng pick-up ang paparating na motorsiklo. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang driver na tumangging magbigay ng pahayag. Hinihintay pa kung kakasuhan siya ng mga kaanak ng biktima. Kabilang sa mga iluluklok sa pwesto sa May 12 ang mga lokal na opisyal. Tigi-isang gobernador para sa 82 probinsya at tigi-isang mayor para sa mahigit 1,000 at 6 syudad at munisipalidad sa buong bansa. Kasama pa dyan ang mga bisi nila at mga membro ng sanggunian sa kada LGU. Sinasabing ang mga proyekto ng LGU ang pinakadikit sa sikmura ng mga mamamayan kaya mahalagang alamin natin kung ano ba
ang kanilang trabaho. Narito ang aking special report. Barangay man yan, munisipalidad, syudad, o kaya probinsya, may gobyerno na pinangungunahan ng mga halal na opisyal. 3 taon ang kanilang termino, mapag-gobernador man o kanyang bise, hanggang sa mga miyembro ng sangguniang bayan o lungsod. Batayan sa Local Government Code ng Pilipinas o ang Republic Act 7160, pwede silang manilbihan ng 3 sunod-sunod na termino. E ano nga ba ang kanilang ginagawa? Ang mga gobernador, mga itinuturing na chief executive ng provincial government. Sila ang namamahala sa lahat ng proyekto, programa at serbisyo sa probinsya. Ang vice-gobernador, tagapamahala naman ng sangguniang panlalawigan na bumubuo ng mga ordinansa na ipatutupad sa kanilang probinsya. Katumbas ng gobernador at kanyang vice sa probinsya, mga mayor at vice mayor para naman sa mga munisipalidad at syudad. Almost pareho lang po yan. Ang iba kaibahan lang dyan is mas malaki ang mga tao maapektuhan. And of course, yung mga projects, kung ano mas importante, pag nag-provincial na po kayo o city, mas malaki na baka traffic na pinag-uusapan mo dyan. As compared kung barangay level lang yan, mas community-based lang po ang pinag-iisipan. Isa sa mga mahalagang tungkulin ng LGU o Local Government Unit Officials, mapangalagaan ang kalagayan ng kanilang nasasakupan. Dapat ding maibigay ang mga pangunahing pangangailangan. Magandang halimbawa niyan ay sa panahon ng mga kalamidad, tulad ng mga bagyo o masamang panahon. Kabilang sa kanilang mga responsibilidad ang maayos na paghahanda para sa mga ganitong sitwasyon at kung paano maiibsan ang epekto nito. Dapat ding matiyak na may access ang mga residente sa mga pangunahing serbisyo tulad ng pangkalusugan, social welfare, maging ang pagkakaroon ng sapat na supply ng tubig, maayos na kalsada, waste disposal system, kahit palengke. Nagpapatupad din ng mga sariling batas ang bawat LGU. Sa lokal na konteksto, ito yung mga tinatawag na ordinansa. Nakabase ito sa pangangailangan ng kanilang lugar, kaya posibleng hindi pare-pareho ang mga ordinansang ipinatutupad sa magkakaibang munisipalidad o syudad. Ang kanilang mga batas o ordinansa na kanilang pinapasa ay para mismo sa mga kanilang mamamayan, no? Kung sa lungsod man ito, sa kanilang probinsya, no? O kanilang syudad. Kaya ang mga batas na pinapasa nila ay tinatawag ng local in nature. Ang mga batas na ito dapat hindi naman sumasalungat, no, sa mga pambansang batas na ating pinapasa. Sa dami ng mga posibleng proyekto at programa ng lokal na pamahalaan, saan nga ba nanggagaling ang pera nito? Merong kanya-kanyang pondo ang mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga pinagkukunan niyan, ang iba't ibang klase ng buwis tulad ng real property tax o amilyar, business tax, pati na amusement tax. Pwede rin pagkunan ng mga bayad para sa mayor's permit at iba pang uri ng permit. Maging ang mga kita mula sa public utilities at likas na yaman. May nakukuha rin silang porsyento sa buwis ng buong bansa na tinatawag bilang National Tax Allotment o NTA. Ang mga local governments ay may share sa koleksyon ng national taxes. Ito ay nakabase sa Local Government Code of 1991. Sa katunayan, kasama sa allocation sa national budget taon-taon ang Local Government Support Fund. Pwede ring tumulong ang mga ahensya ng gobyerno kung sa tingin nila ay kulang ang naibibigay na serbisyo ng LGU na may kaugnayan sa kanilang mandato. So ang tawag dyan ay intergovernmental transfers. Actually, black grant siya. Ang mga local governments, they have the discretion on how to utilize the funds. Kadikit nito, maaari nating tanungin, pwede pa rin bang mangialam ang national government sa mga ginagawa ng local government? Ang national government pwedeng makialam sa mga ginagawa ng mga provincial governments kasi nga isang bansa lang naman po tayo. Bawat kita at gastos ng LGU dapat dokumentado at naipapasa sa local treasurer. Importante ang transparency. Kaya bilang nagbabayad ng buwis, dapat siguraduhin natin na nagagamit ito sa tama. Tayo rin kasi ang nakikinabang. Bago bumoto sa May 12, dapat laging isaisip kung sapat ba ang plataforma ng kandidato para sa pangangailangan ng inyong munisipalidad o syudad. Tunay ba siyang makatutulong sa mamamayan dahil pagkatapos ng eleksyon, tayo rin mismo mga mamamayan ang tatanggap ng ibibigay nilang serbisyo. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News.
Balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaking 70 anyos nang masunog ang kanyang bahay sa Sibonga, Cebu. Cecil, ano nangyari? Rafi, hindi raw nakalabas ang biktimang retired teacher nang sumiklab ang apoy malapit sa kanyang silid. Halos tupok na ang buong bahay nang dumating ang mga bombero sa bahay sa Barangay Mangyan. Ayon sa BFP, bukod sa walang pintana ang silid ng biktima, nahihirapan na rin siyang makalakad. Sa salaysay naman ng pamangkin ng biktima sa mga otoridad, brownout noon kaya nagsindi sila ng kandila malapit sa kwarto ng kanyang tiyuhin. Posible raw na natumba ang kandila sa carpet kaya nagkasunog. Hindi na rin niya nagawang sagipin ang kanyang tiyuhin dahil mabilis na kumalat ang apoy. Walang pahayag ang iba pa nilang kaanak. Arestado ang lalaking sospek sa pagpatay sa isang minor de edad na babae sa Cagayan de Oro City. Natuntun mula sa kanyang pagtatago sa Misamis Oriental ang sospek na 62 anyos. Ayon sa pulisya, inamin ng sospek ang krimen. Nabanggit daw ng sospek na may alitan sila ng biktima sa pera. Martes nang matagpuan ang bangkay ng biktimang 17 anyos sa may kangkungan sa Barangay Lapasan. Itinanggi ng sospek na ginahasa niya ang dalagita. Isa sa ilalim sa autopsy ang katawan ng biktima. Nagpaabot ng tulong sa pamilya niya ang lokal na pamahalaan. Mahaharap ang sospek sa kasong murder. Arestado ang isang negosyante matapos magtangka umanong manuhol sa National Bureau of Investigation. Ang umano'y suhol na 200,000 piso kapalit daw sana ng kalayaan ng ilan niyang pahinante na lumabag sa regulasyon ng Department of Agriculture. Balitang hatid ni John Consulta. Makikita sa videong ito ang Executive Officer ng NBI Criminal Intelligence Division habang kinakausap ang isang umanong negosyante na may pakay sa kanya. Ilang saglit lang, may inilapag ng pera ang lalaki sa mesa na 200,000 pesos. Noon na siya hinawakan at dinakip ng mga ahente ng NBI. Na-arresto ka namin sa tangkang panunuhol sa NBI, ha? May karapatan kang huwag magsalita o magsalita, ano man sasabihin mo, ay maaaring gamitin laban sa'yo. Ayon sa NBI, nagpunta sa tanggapan nila sa Pasay ang inaresto para ipakiusap. Napakawala ng ilan nilang inaresto kapalit ng perang kanyang ibinigay. Ang sabi sa akin ng mga operatiba, that is just one time. Susunod daw, pag meron silang ganyan, lalapit uli sila sa amin. Ang ugat ng panunuhol, ang pagkakahuli ng NBI Creed sa 2 truck ng grupo na hindi reefer van pero may lamang frozen na isda at gulay. Labag yan sa regulasyon ng DA ayon sa NBI. Minsan, yung mga truck na yan, hindi naman kagad madi-deliver yan. Ilalagay lang nila dyan, matitenga yan, matutok yung mga yelo. Pag nato na yung mga yelo, hindi na under refrigeration. Pumapasok mo dyan yung mga elements ng pagkasira. Kaya pag halimbawa nasira na yan, saka palang lalamig uli, pwede daw mag-breed ng microorganisms. Sabi ng DA. Nananatiling impounded ang truck at arestado ang mga pahinante nito. Naharap naman sa reklamong corruption ng public official ang nagtangkang pumadrino sa 5 inaresto. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga suspect. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 5 araw na lang sisimulan na ang Papal Conclave. Dahil may mga nagtatanong daw ukol sa sede vacante o bakanting pwesto ng Santo Papa, inilabas ng Holy See Press Office ang minimum qualifications para rito. Sa compulsory canonical requirements, dapat ang susunod na Santo Papa ay baptized o bininyagang Katoliko. Isang lalaki, may maayos na pag-iisip. Pwede pa rin sa episcopal ordination at hindi excommunicated. Inaasahan din batay sa tradisyon na isang kardinal ang papalit kay Pope Francis. Pero tandaan, pwede rin maging Santo Papa ang isang sibilyan. Sa iba pang traditionally expected na requirement, may Eucharist at Marian love, nasa tamang edad, may solid theological education at kilala sa kanyang kabanalan at may moral integrity ang susunod na Santo Papa. Marami ring practical at real-world expectations mula sa pinuno ng Simbahang Katolika, kabilang dyan ang karunungan at kabaitan. May kakayahang magresolba ng gulo, may cultural understanding at sensitivity, may diplomacy at mahusay sa public speaking.